Hi guys, magbibigay lang ako ng konting suggestion para ito sa mga nahihirapan sa sitwasyon ngayon ng dahil sa sa COVID-19. So, magbibigay lang ako ng konting suggestion para makatipid ka sa pagkain. So, ah, dito na kasi kailangan kasi 'di ba? Kailangan ngayon kasi hirap tayo sa pagkain, so kailangan natin magtipid sa pagkain. So kung kumakain tayo 3 times a day, so kailangan natin i-adjust, kailangan natin bawasan yung kain natin 3 times a day. Kasi kung susundin natin yung nakagawian natin na kumain 3 times a day, so mas lalong mahirapan tayo sa ng pagkain. So yun, kung kaya mo kumain ka lang ng 2 beses sa isang araw, so gawin mo. Pero kung may anak ka, sila yung wag mong tipirin sa pagkain. Siyempre bata yun, mahirap na titipirin sa pagkain. Pero tayo mga magulang, mga matatanda, kailangan nating sacrifice. Kailangan na ngayon ang sacrifice. Hindi yung aangal tayo ng aangal o rereklamo tayo na wala na tayong makain. So, kunting suggestion lang na kailangan natin mag-sacrifice, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na mamamatay ka kasi 2 beses ka lang kumain sa isang araw. Yung mga anak mo, yun ang hindi pwedeng tipirin. Pero kung tayong mga kailangan natin mag-sacrifice, tayong mga magulang, tayong mga nakatatanda. Kasi di doon pa lang nung nandun pa lang ako sa Pinas, kasi andito ako sa Saudi. Nandun ako sa Pinas, halos sobra pa sa 3 beses ako kumain sa isang araw. Tapos, kaya nung dumating ako dito sa Saudi, hindi ko iniisip na makakasurvive ako. Kasi dito kumakain ako is yung talagang regular na kain lang. 1 beses lang sa isang araw. 1 beses lang talaga. So, hindi ko inisip pag inaano ko ngayon. Hanggang ngayon, 'di ba? Maghigit na ako dito 1 year. Pero kumakain ako sa isang araw is 1 beses lang. Kasi ganito naman 'yan. Sa morning, sa umaga, kaya kinakain ko 'yan dito is pero 'di ba hindi naman ako nangangayayat. Pero 1 beses lang kumakain. Pero ganito naman 'yan. Sa umaga, kape at tinapay. Yung tinapay kasi nila dito yung parang lang, sa atin, hot cake, ewan ko sa Tagalog yung parang pancake, parang ganun, hot cake, di ba maliit lang yun. So, ganun lang yun kinakain ko, umaga. And then, sunod na kain ko niyan, yung regular na kain ko na, at 3 o'clock. 3 o'clock ng hapon. Isipin mo yan, kumain ako ng umaga 7. And then, sa susunod na kain ko niyan is alas 3 ng hapon. Yun yung pinaka-final. So, wala nang kain ulit niyan. So, nakaka-survive na lang sa akin is magkakape, yan lang. Kakape ako pero, dahil siguro nasanay na din ako, kasi may gitna akong 1 taon na 1 beses lang kumakain. So, siguro nasanay na rin ako. So, hindi na ako nakakaramdam ng, ay, nagugutom ako. Yung ganun. Hindi. Kasi nasanay na lang, talagang sanayan lang pala yung sa una yung bago ako dito, talagang mahirap mag-adjust. Kasi talagang nagluluto ako noon ng pagkain ko dito, kasi yung amo ko nagluluto siya is hapon na talaga. Sabi ko, ba't naman ganito yung pagkain dito? Alas 3 ng hapon, di ba merienda yan sa atin? Pero dito yung pinaka-final na kain, alas 3 ng hapon. So, yun yung kain ko nga, yung umaga, yung hot cake lang, tapos kape. Susunod niyan, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 hours. Ang sunod na kain ko, alas 3 ng hapon. Then, that's it. Wala nang susunod. So, pero siguro sanay na din ako, so hindi naman ako nangangayayat. Pero yung una, pero hindi, minsan, kasi yung katawan ko minsan tumataba, minsan pumapayat. So, siguro sa na rin, kasi minsan, halos hindi dito kumakain ng kanin yung amo ko, halos hindi nag-ano ng kanin. So, sanayan lang para masanay yung tiyan mo. So, yun.
Kung kaya mo maano para makatipid kasi nga sa nangyayari na ito. So kung kaya mo makasurvive para makatipid tayo sa pagkain everyday. Kasi nga sa pangyayari na ito na mahirap na ang pagkain. So kung kaya mo mag-adjust ng kain, kung kaya mo mag-adjust ng kain, kumain ka lang ng 2 beses sa isang araw, kaya yan, kaya yan. So kailangan lang talaga sanayin. Sanayin lang yung sarili. Kaya nga sabi ko nga sa asawa ko, so kung uuwi ako ng Pinas, di ko alam kung makakakain ako 3 times a day. Kasi sanay na ako kumain ng once a day. 1 beses sa isang araw. So, hindi yung kasama yung yung breakfast ko morning time. Yung breakfast ko pa niyan laging minsan tinapay, yun hot cake, kape lang, yun lang. Tapos sunod na yung hapon nga. So, hindi ko alam kung pag-uwi ko ng Pilipinas is kaya ko pang kumain 3 times a day. Kasi sanay na ako kumain ng once a day lang. Hindi ko alam kung maibabalik ko ba yun. Kasi sa atin, di ba sa Pinas, 3 times a day, morning, tanghali, and then gabi. So, yun. Kaya, suggest ko sa ngayon, sa mga nahihirapan ngayon, na sa pagkain, makasurvive ng pagkain everyday. So, mag-adjust ka sa pagkain. Kasi hindi ka naman mamamatay kung babawasan mo yung kain mo. So, magtipid ka sa pagkain. And, kasi hindi pwedeng walang mangyayari. So, sarili mo ang makakatulong sa'yo para makasurvive sa pangyayari na to. So, yun lang. Pero kung may anak ka lang, huwag mong tipirin. Ikaw lang ang mag-sacrifice. Tayong mga magulang. Tayong mga nakakatanda. So, kailangan lang ng sacrifice. Bawasan mo yung kain mo in a day, sa isang araw. So, kung kaya mong 2 beses ka lang kumain sa isang araw. So, halimbawa, magkape ka lang morning. Tapos, sa tanghali, kumain ka. So, gabi, kung kaya mong agabi, mag-ano ka lang like magtinapay ka lang, 'di ba? Kasi gabi naman 'yan eh. So, pinaka-importante naman kasi niya kasi wala naman trabaho. So, pinaka-importante naman na kain yung tanghali kasi sa tanghali 'yan yung kagutuman natin, 'di ba, sa Pilipinas. So, kung kaya mo lang kumain ng tanghali, kumain ka lang ng tanghali. Hindi mo naman masasabi magkaka-ulcer ka. Kasi sa umaga, magkakape ka naman, magkain ka ng tinapay. So, kakain ka naman ng kanin tanghali. So, sa gabi, pwede ka naman magkape din, magtinapay. So, hindi ka naman sabi yung kaka-ulcer ka, malipasan ng gutom. Kasi kumain ka naman ng kanin. So, sanayan lang talaga. So, kung kaya mo makasurvive, kung kaya mong mag-adjust sa kain, so, kung pwedeng gawin mong 2 beses ka lang kumain sa isang araw, so, yun ang gawin mo. Kasi, pag 3 beses, pag hindi tayo nag-sacrifice, parang hindi tayo nag-isip kung paano makatipid sa pagkain. So, walang mangyayari kasi wala tayo ngayon kukunan ng pagkain. Kasi ang government hindi naman yan lagi magbibigay kasi sa dami ng tao. Diba? Hindi naman tayo lagi mabibigyan everyday. So, tayo mag-sacrifice. Kailangan tipid tayo sa pagkain. Tipirin ang pagkain. Yun lang ang masasabi ko para makatipid tayo sa pagkain. So, yung bawasan ang kain, adjust sa pagkain. So, yun lang. Yun lang yun lang masasabi ko na kung para makatipid sa pagkain. So, mag-adjust lang sa pagkain. Kung pwedeng gawin mong 2 beses kumain sa isang araw, gawin mo. So, hindi ka naman, okay lang yan na pumayat ka. Okay lang yan, at least makasurvive, diba? Matatapos din tong problema na to. Makakasurvive ka din and magiging proud ka sa sarili mo na nag-sacrifice ka. Magiging proud ka sa sarili mo, nag-sacrifice ka at nakasurvive ka. Yun lang, and God bless na lang, pray ka na lang always. Huwag mo masyadong isipin na ang nangyayari, so magdasal ka na lang and diskarte na lang para makasurvive. So yun, God bless and good luck. Good night.